Okay, recording, UV mapping. Halimbawa, sir, hindi talaga nagwo-work yung sa Substance Painter. Like this. Nung nag-test ako ng auto-unwrapping. Auto-unwrapping kasi is shortcut. Doon, kapag ka medyo kailangan nyo nang i-deliver within a day yung project. Pero kasi hindi siya nag-iiwan ng magandang result. So likely, may mga stretching ng texture. Like this, nung naglagay tayo ng texture, hindi siya maayos. Minsan, kailangan yung UV map mismo yung model. No? So sa Maya, meron dyang UV mapping, yung traditional way. Okay, mag-UV mapping tayo now. Punta tayo ng UV and UV editor. Lagay niyo yung scene nyo dun Oh my, most likely, naayos na pala. Ang fail naman nun. Naayos ko na pala to. So, ito yung best example ng magandang mapping. Pero, aayusin natin ulit. Okay? Huwag mandadaya. Okay. Ito yung best example. Lahat naka-color blue. Walang red. Or walang purple. Kasi kapag ka naka-red dyan, let's say, reverse ko to. Nasang face yun? So, kapag ka naka-reverse yung face, you guys remember yung naka-reverse na face? That means yung face normals is black. So, balik natin sa dati. Okay. So, how do I UV map this gantong complex na object? So, first is, from scratch, gawin natin is camera-based muna. That means, yung camera view, yung perspective natin, ika-capture niya doon sa may UV editor. Pwede nyo akong sabayan, babagalan ko lang. So, selected ang object, ito munang body, ang ka-camera base natin. So, ngayon, kinopy ni UV editor yung shape no object doon sa ating viewport. So, ngayon, ang papansin nyo, nag-overlap yung face ngayon, purple siya. Sir, maayos naman yung ibang side, kaso, yun nga, merong red. Sa texturing, that means meron siyang naka-overlap na face. Ngayon, i-fix natin siya. So, I want you to select a certain face like ito sa ilalim. Double-click that. Ang gagawin natin, ika-cut natin siya doon. Kasi gusto ko siyang i-unwrap na maayos. Select this face, no? Yung cut kasi is gugupitin niya to kunwari. Gupitin natin. Ito. Cut. Yun. Ibig sabihin, pag nag-cut siya, and object mode tayo. Pag naging white, yung wireframe niya, kasi pagka hindi siya nakakat ganito. Object mode tayo. Wala siyang cut, wala siyang white wireframe. Taasan ko lang yung visibility ng ating wireframe. Ayan. So, edge. Gusto ko siyang i-cut ulit. Ulitin natin, cut. Ayan. Papansin nyo, white yung wireframe. That means, nakat na natin siya doon. Ita-translate natin siya into 2D form. Then, next ulit, yung taas. I think, dito. Double-click natin tong taas. Cut natin. Ayun, papansin nyo, nagiging solid line siya. Now, next is, yung ilalim naman. Cut din natin. Sir, cut lang ba ng cut? Cut muna. And then, mamaya na natin i-explain kung ano yung nangyayari dun sa model. And I want you to select a certain part na vertical edge. Select natin yung edge and then ika-cut natin ulit. Cut. Ngayon, ito yung mga cuts nung ating UV model. Pwede na natin siya i-unwrap. So, select nyo yung UV object or yung object. Gagawin natin is tools and then, modify natin, gawin natin unfold. Pinakababa, pag nag-unfold tayo, papansin nyo, yun, okay na siya. Kulay blue na. Kaso lang, double check natin. Checker. Okay, may mga square. Pero ang nangyari is, ito yung checker ng ating ng
ating model. No need to download. So, ang recommended kasi sa texture, walang distorted na square. That means, kapag ka nilagay nyo siya dun sa Substance Painter, kapag ka ang square is walang distortion, maayos yung texture. Ito kasi is, yun, hindi siya maayos, distorted siya. That means may kailangan ka pang i-cut na certain area. So, right-click ka dito sa viewport ng UV editor. Papansin nyo, meron dyang UV vertex, UV shell. Si UV shell, yun, check natin siya. UV. Ito, meron tayong area na hindi pa nakakat. Cut natin. Select nyo siya and ikakat natin. Yan. Then next, UV or shell. Select nyo yung shell. After that, go to modify. Unfold natin siya ulit. So ngayon, much better. Ito yung dati. Kasi ibig sabihin, hindi nakalapat na maayos. And ito yung bago. Nakinat natin siya. So mapapansin nyo, less distortion yung square. Walang maliliit, walang malalaki. And check natin sa iba. Okay, yung ilalim, square din siya. Wala dapat nakaskew like this. Hindi siya maayos. Most likely, kapag nag-texture paint kayo sa Substance Painter, stretch yung texture. Ang recommended is square. Paano po na-check? Nandito. Naka-off kasi yan usually sa may UV editor. On nyo lang, lalabas yung checker. So, check naman natin yung ibang part. Like, eto, medyo complex. Na-fix ko na pala. UV. Gagawin natin ulit, camera-based. Sorry, naayos ko na kasi siya. Camera-based. So, ayun. Maayos yung distortion, yung UV mapping. Pero kapag umikot yung camera, kita nyo to? That means merong distortion dun sa texture. Kasi nireplicate niya lang naman yung camera view dun sa 3D model 3D viewport. So, to fix that, magsaselect tayo ulit ng certain edge kung saan natin siya ikakat. Select natin siguro around eto. And then eto. So, beware lang sa mga complex yung model, yun sa yung Michiro. Kailangan mo itong gawin. Kung hindi kaya ng auto-mapping dun sa Substance Painter, kailangan mo ata siyang ganito, isa-isahin mo siya. Pero yung kaya lang. So, sa-select ko to siguro. And eto rin. To. So, anong sinelect ko? Yung inner edges. Ang gagawin ko, ikakat ko siya doon. Cut natin. Cut. Pag naging solid line, that means yan yung cut nung UV. Separate UV island na siya. And try natin ulit layout or unfold. Modify and then unfold. Check natin. Yes, maayos naman. Pero, as I said, ito hindi pa pwede. So, ang gagawin natin, it's either cut pa tayo ng another piece. Since props ang ginagawa natin, hindi naman organic model, hindi natin kailangan itago yung mga edge na ikakat natin. Ito rin siguro, paikot. Yan. Gawin natin, cut. Yan. Now, select natin yung UV shell. Now, modify and then unfold. Yun, view, distortion, and yung, kaso lang, ito, papansin nyo yung face na to is, yung square, mas malaki. Sir, recommended po ba yan? Dapat hindi. Dapat even out. No, check natin. Check nyo yung sa body. Malaki yung square and then yung nandun sa handle ng LPG, maliit. So, ano bang recommended? Sir, dapat parehas sila. Kasi, dito papasok kayo yung textile density. Pag malaki yung square, that means mataas yung resolution. Let's say textile density.
Ayan, and best example is this one. Bad, and then ito yung good. Dapat even sa lahat ng parts yung square distribution. How do we fix that? Select nyo lang yung model. Di ba kaganina ang ginagamit natin is unfold. Ngayon, ile-layout natin siya. Go to modify and then layout. Yun, yan na yung tamang text cell density. So, ulitin ko, ano ulit yun? Text cell density. Okay? Yan, pwede na siyang i-texture. Check natin to. Hindi pa pala natin na unwrap to. Ito pa pala. So, try natin siyang i-unwrap. Ulit, paano ulit? UV camera base. Camera base, ayan. Select tayo ng edge. And, sinelect ko na yung edge. Gagawin ko ngayon, cut ulit. Select yung certain edge dun na vertical. Then, ikakat ulit natin. I think this one, kailangan natin to i-cut din eh. Yeah, hindi siya mag-unfold. Kasi kapag mag-unfold ka, nang hindi kinakat yung other part, try natin mag-unfold. Dito sa may modify, and then unfold. Yung itsura niya, ganyan. Hindi siya recommended kasi hindi siya square. Select ka ng isang edge, saka mo siya i-cut. And select ulit, modify, and unfold. So, check natin siya, yung density ng pixels or ng texture. Hindi siya recommended kasi maliit to, ito malaki. To fix that, ulitin natin. Andito siya. Huwag kayo ma-overwhelm. Magpo-focus lang kayo kay layout saka unfold. Layout natin. Ngayon, even out na siya. Check natin. Yes. Pwede na siyang i-texture dun sa Substance Painter. Yun yung ayan, export selection. Desktop. Lagay natin LPG. Then, OBJ. Export. Ayan. After nun, kuha tayo. Ulitin ko. PBR metallic roughness once na nagawa nyo na siya. Then, isa-select nyo. LVG Pix. Lagay ko lang. Sabihin natin 2K. Or kung medyo naka-RTX naman yung computer, go. 4K, go lang. Ngayon, since may existing UV map na yung ating model, ayoko na galawin na ni Substance Painter. Ia-uncheck ko to ngayon. Ang tendency kasi, i-fix ulit yan ni Substance Painter. So, gusto ko na wag mo na siyang i-unwrap. Okay na yan, Substance Painter. Wag mo nang galawin yung UV map. Discard. So, ngayon, nandun ngayon yung UV map natin. Ayan na siya. Okay? And, ayun guys, gusto ko mag-explore kayo dun sa material, which is yung topic natin today. Material nandito. So, let me introduce muna. So, before mag-paint, kailangan nyo muna mag-bake. Natin, wag naman 8K, siguro 2K lang. Kailangan nyo siya mag-calculate. Okay? Most likely, baka hindi mag-bake yung iba sa inyo. Baka makalimutan nyo, wag nyo kakalimutan mag-bake lagi. So, meron ditong, let's say, paint. Ayun. Meron dyan mga presets. Still paint. Drag and drop mo lang siya. Tayo mo natin mag-load kasi 4K yung texture. Nakita natin. Ayun, may naglo-load. Ayun na siya. Diba? So, sir, gusto kong gumawa ng custom. Mamaya ko na siya i-discuss. Ito na muna. Try nyo naman maglagay ng mag-explore and UV map yung gawa muna tayo ng layer. Yan, pwede kayo mag-paint, etc. So, yung practice for today is UV unwrapping lang nung simpleng object. Ito muna. So, gusto niyo i-continue yung